7 taon ng pag-ibig, itinapon sa gitna ng terminal ng paliparan. Akala ko'y sasalubungin ko ang aking asawa, ngunit sarili kong wakas ang humarap sa akin. Habang hawak ko ang regalong pinagpuyatan ko, nasilayan ko si Marco na may yakap na iba. "Umuwi ka na, Angela. Wala ka ng halaga sa buhay ko," malamig niyang sabi. Ngunit hindi niya alam, nasa akin ang lahat ng susi ng kanyang tagumpay. Ngayon, sino ang tunay na walang-wala? Huwag kang umarte na parang namatayan, Angela. Isang kasal lang ito na matagal ko nang gustong tapusin. At sa totoo lang, nakakasawa na ang pagmumukha mo. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng paligid. Sa gitna ng Terminal 3 ng airport, kung saan ang mga tao ay nagagalak sa muling pagkikita, si Angela ay nakatayo sa harap ng kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili sa loob ng 7 taon. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang Marco na pinagluluto niya ng paboritong sinigang tuwing gabi. Ito ay isang estranghero na may malamig na mga mata at may kasamang babaeng mas bata, mas maputi, at mas mukhang mamahalin. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Angela sa kulay asul na scarf na kanyang niniting sa loob ng 3 buwan. Ang bawat hibla ng lana ay simbolo ng kanyang mga dalangin at pagtitiis. Ngunit ngayon ay dahan-dahan itong nahulog sa maruming sahig ng airport. Walang tunog ang pagbagsak nito, ngunit sa pandinig ni Angela, tila ito ay isang malakas na pagsabog ng kanyang pangarap. Ang kanyang mga paa na 3 oras nang nakatayo dahil sa pananabik na masilayan ng asawa ay biglang nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang pagod sa pag-aayos ng bahay bago pumunta rito, ang pagtitiyak na mabango ang bawat sulok ng kanilang silid, ay tila naging isang malaking biro. "Marco, anong ibig mong sabihin? Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako sa bahay, naghihintay ang nanay mo." Ang boses ni Angela ay halos pabulong. Gumaralgal sa bigat ng bara sa kanyang lalamunan. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Marco habang mas hinigpitan ang hawak sa baywang ng babaeng nasa tabi niya. "Si Clarissa ang buhay ko ngayon, Angela. Siya ang inspirasyon ko sa negosyo, hindi ikaw na walang alam gawin, kundi ang maglinis ng bahay at mag-asikaso ng mga gamit ko. You're just a maid with a marriage contract. Kaya please, huwag mo kaming ipahiya rito. Umuwi ka na at ayusin mo na ang mga gamit mo dahil pagbalik namin ni Clarissa sa bahay, ayaw ko nang makita ang anino mo roon." Ang bawat salita ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa puso ni Angela. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang bibig at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng babaeng nangaagaw ng kanyang kaligayahan. Ang ingay ng airport, ang anunsyo ng mga flight, ang gulong ng mga maleta, ang tawanan ng ibang tao ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang hininga na tila kinakapos at ang paulit-ulit na pag-alingawngaw ng salitang basura sa kanyang isipan. Napatingin siya kay Clarissa. Ang babae ay ngumiti ng nakakaloko, isang ngiting puno ng tagumpay at panguuri. Itinago ni Clarissa ang kanyang mukha sa balikat ni Marco, tila nagpapakita ng pag-aari. Ang sakit na naramdaman ni Angela ay hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay itinuring na walang kwenta ng taong pinag-alayan niya nito. Tumingin si Angela sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagpagod, upang maging komportable ang buhay ni Marco. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanila, sa hirap at ginhawa. Ayon, ang mga kamay na yun ay nanginginig, malamig na tila bangkay. Sa bawat segundo ng katahimikang namamagitan sa kanila, unti-unting nadudurog ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang pilit na bumabangon mula sa kailaliman ng kanyang
naghihinagpis na kaluluwa. Paano naging ganito kadali? Para sa taong binuo niya ang wasakin, siya nang buong-buo sa harap ng maraming tao? Paano nagawa ng lalaking ito na itapon ng 7 taon na tila ba ito ay isang lumang basahan na wala ng pakinabang? Nakatayo si Angela Ron, mag-isa at tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Habang papalayo, sina Marco at Clarissa, bit-bit ang kanilang mga maleta at ang kanyang pangarap. Tanging ang scarf na nasa sahig ang naiwang saksi sa kanyang pait. Ang kanyang mundong maayos at malinis ay biglang naging isang madilim na kaguluhan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong laging nagbibigay ang hapdi ng isang walang awang pagtalikod? At sa pag-uwi niya sa bahay na hindi na sa kanya, ano pang mas masakit na sorpresa ang naghihintay sa likod ng saradong pinto? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kumakalamang sikmura ko, Angela. Huwag mong sabihing pati ang pagluluto ng lugaw ay nakalimutan mo na dahil sa pagdadrama mo sa airport. Ang boses ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan ng malaking sala pagkapasok ni Angela. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Tuwid ang likod at puno ng awtoridad. Kahit na ang totoo ay hindi na ito makalakad ng maayos kung wala ang tulong ni Angela. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa manugang na halatang galing sa isang matinding trahedya. Para kay Doña Imelda, si Angela ay hindi asawa ng kanyang anak, kundi isang kasangkapang dapat gumana ng maayos sa loob ng bahay. Dahan-dahang ibinaba ni Angela ang kanyang bag sa sahig. Ang bawat hakbang niya patungo sa matanda ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Kahit nadurog ang kanyang puso, automatikong gumalaw ang kanyang katawan para gawin ang nakasanayan. Yumuko siya ng bahagya at kinuha ang kulubot na kamay ni Doña Imelda upang itapat sa kanyang noo. Ang tradisyon ng pagmamano na dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay tila isang mabigat na kadena na pumupuluot sa kanyang leeg. Ang balat ng matanda ay malamig, kasing lamig ng pagtanggap nito sa kanyang pagbabalik. Pasensya na po, Mama. Natagalan lang po ako dahil nakita ko po si Marco. Tugon ni Angela sa boses na halos hindi marinig. Umaasa siya na kahit papaano ay makakakita siya ng kaunting habag sa mga mata ng biyenan. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Imelda. Nakita mo siya? At ano? Inasahan mo bang luluhod siya sa harap mo? Angela, matagal ko nang sinabi sa iyo, ang lalaki ay parang ibon. Kung hindi mo kayang gawing sapat ang hawla mo, lilipad at lilipad iyan sa mas malago at mas masayang kagubatan. Kasalanan mo kung bakit siya naghahanap ng iba. Masyado kang nakakaumay sa pagiging perpekto mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Marco sa airport. Hindi makapaniwala si Angela na sa kabila ng 7 taon na pag-aalaga niya rito, ang pagpapalit ng diaper nito noong may sakit, ang paggising sa madaling araw para ihanda ang gamot, at ang pagtitiis sa lahat ng kanyang kamalditahan ay magagawa pa rin siyang sisihin ng matanda sa kataksilan ng sarili nitong anak. Magluto ka na roon. Ayaw ko nang masyadong malata ang kanin. At lagyan mo ng maraming luya. Masama ang pakiramdam ko. Utos ni Doña Imelda bago ibinalik ang tingin sa telebisyon na tila ba walang nangyaring masama. Pumasok si Angela sa kusina. Ang bawat kagamitan doon ay siya ang pumili. Ang mga sandok na nakasabit ng maayos, ang mga garapon ng pampalasa na may label at nakahanay ayon sa laki. Lahat ng ito ay saksi sa kanyang pagiging masinop. Kinuha niya ang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng luya. Ang tunog ng pagtama ng talim sa kahoy na sangkalan ay mabilis at hindi regular, gaya ng tibok ng kanyang puso. Isang malaking patak ng luha ang humulog sa ibabaw ng hinihiwang luya, ngunit agad niya itong pinahid gamit ang kanyang braso. Hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang kumilos dahil kung titigil siya, baka tuluyan na siyang lamunin ng dilim na nakapalibot sa kanya. Habang hinihintay na kumulo ang lugaw,
Ang kanyang paningin ay napako sa pintuan ng opisina ni Marco sa dulo ng pasilyo. Isang lugar na bihira niyang pasukin, maliban kung maglilinis. May kung anong lakas na humila sa kanya patungo roon. Ang bawat segundo ng kanyang paglalakad ay tila punong-puno ng kaba. Alam niyang may kung anong itinatago si Marco sa loob ng silid na yon. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang doorknob. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito nakakandado. Marahil sa sobrang pagmamadali ni Marco na salubungin ang kanyang bagong buhay, nakalimutan na niya ang kanyang mga lihim sa lumang tahanan. Pumasok si Angela at nalanghap ang pamilyar na amoy ng pabango ni Marco. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagpapaalala ng kanyang pagkawasak. Ang mesa ni Marco ay maayos, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit ang pansin ni Angela ay naagaw ng isang drawer na bahagyang nakabukas. Tila may kung anong ipit na papel sa loob nito. Dahan-dahan niyang hinila ang drawer. Ang bawat pag-inggit ng kahoy ay tila isang babala. Doon, sa ilalim ng ilang mga dokumento sa negosyo, nakita niya ang isang makapal na brown envelope. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, sapat na para marinig niya ang ugong nito sa kanyang mga tainga. Inilabas niya ang laman ng envelope. Ang unang pahina ay may titulong nakasulat sa malalaking titik. Petition for Dissolution of Marriage. Ang petsa sa ibaba ay 1 buwan na ang nakalilipas. Napahawak si Angela sa gilid ng mesa upang hindi matumba. 1 buwan. 1 buwan na itong pinaplano ni Marco habang siya ay abala sa pagpapanatili ng bango ng mga damit nito at sa pagtitiyak na masarap ang bawat pagkaing isinisilbi niya rito. Habang iniisip niya kung paano ipagdiriwang ang kanilang ika-7 anibersaryo, iniisip na pala ni Marco kung paano siya tuluyang itatapon. Gaano katagal mo na ba akong pinapatay sa isip mo bago mo ako tuluyang nilibing sa airport kanina? Pabulong na tanong ni Angela sa hangin, habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel, nawawasak sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang pangalan ang nakita niya sa huling bahagi ng dokumento, isang pangalan na hindi kay Marco o sa abogado, kundi ang pangalan ng isang kumpanya na matagal nang sinasabi ni Marco na nalugi na. Isang malakas na pagtawag mula sa kusina ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Angela, ang lugaw ko! Nangangamoy sunog na! Sigaw ni Doña Imelda mula sa sala. Ngunit hindi na kumilos si Angela para sa lugaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga dokumento. Isang bagong klase ng lamig ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lamig ng takot, kundi lamig ng isang natutulog na galit na unti-unti nang nagigising. Ano pa nga ba ang kayang gawin ni Marco para saktan siya at hanggang saan ang kayang itago ng pamilyang ito sa likod ng kanyang mga pagsisikap? Ang paulit-ulit na pagsigaw ni Doña Imelda mula sa sala ay tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Angela. Nakatitig pa rin siya sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mesa ni Marco. Ang manhid na pakiramdam na bumalot sa kanya kanina sa airport ay unti-unting napalitan ng isang mainit at nakakapasong galit. Hindi lamang papeles ng diborsyo ang nasa loob ng envelope. Sa ilalim nito ay mga pahina ng isang malaking utang sa bangko. Nanginig ang mga daliri ni Angela nang makita niya ang kanyang sariling pangalan at pirma bilang pangunahing garantor ng isang pautang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ginamit ni Marco ang malinis na pangalan ni Angela at ang lupang ipinamana na ng kanyang mga magulang sa probinsya bilang kolateral. At ang layunin ng pera? Nakasaad sa kabilang pahina ang isang deed of sale para sa isang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City. Ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ay tila asido na sumunog sa mga mata ni Angela. Clarissa May Tolentino. Pinilit niyang huminga ng malalim
upang hindi mawalan ng malay. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng 7 taon ay hindi lamang nangaliwa. Plinano nitong nakawin ang lahat ng kanyang pag-aari, ipambili ng palasyo ang kanyang kabit, at iwan siyang nakabaon sa utang pagkatapos ng hiwalayan. Ang kanyang kabaitan ay ginamit bilang sandata upang patayin siya ng dahan-dahan nang hindi niya namamalayan. Sa gitna ng kanyang pagtutulala, naramdaman niya ang mahinang panginginig ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Umilaw ang screen at nagpakita ng isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binasa niya ang nilalaman na nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Bukas ang mga mata mo, pero bulag ka pa rin. Subukan mong buksan ang maliit na kaha de yero sa likod ng mga libro ni Marco. Ang password ay 0714. Kumunot ang noo ni Angela. 0714. Hulyo 14. Ang eksaktong petsa ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ang taong nagpadala ng mensahe ay tila sinusubok ang kanyang katatagan sa pamamagitan ng isang masakit na kabalintunaan. Mabilis na hinanap ni Angela ang kaha de yero sa estante ng mga libro at nakita ito sa likod ng mga makakapal na encyclopedia na alam niyang hindi naman binabasa ng asawa. Inilagay niya ang mga numero. Ang banayad na paglagatik ng kandado ay nagsilbing hudyat ng pagbukas nito. Sa loob, tumambad sa kanya ang ilang blangkong tseke na may pekeng pirma niya at isang maliit na itim na notebook kung saan nakalista ang lahat ng sikretong bank accounts ni Marco na hindi umabot sa kanilang gastusin sa bahay. Habang si Angela ay nagtitiyaga sa pagbabudget ng barya-barya para sa gamot ni Doña Imelda, si Marco pala ay nagtatapon ng pera para sa mga mamahaling bag at alahas ng ibang babae. Pinunasan ni Angela ang isang luhang nakawala sa kanyang mata. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng isang paggising. Ang kanyang kamangmangan ay tapos na. Itinago niya ang maliit na itim na notebook sa loob ng kanyang damit, kasama ang telepono na naglalaman ng mahiwagang mensahe. Ibinalik niya ang mga papeles sa drawer at inayos iyon na parang walang nangyari. Lumabas siya ng opisina at sinalubong ng makapal na amoy ng nasusunog na luya at bigas. Pagdating niya sa sala, madilim ang mukha ni Doña Imelda na nakatayo na pala sa tulong ng tungkod nito. Wala ka talagang silbi, Angela. Kahit ang simpleng pagbabantay ng lugaw, hindi mo magawa. Paano pa kaya ang pag-aalaga sa isang asawa? Panunumbat ng matanda, sabay turo sa kusina. Kaya ka iniiwan dahil pabaya ka. Sa halip na yumuko at humingi ng tawad, gaya ng kanyang nakasanayan, na natiling nakatayo ng tuwid si Angela. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa sahig. Sa eksaktong bahagi ng marmol kung saan nakatayo si Doña Imelda, may isang maliit na mantsa na dati ay pinagtiyagaan niyang kuskusin habang nakaluhod sa loob ng ilang oras upang panatilihing malinis ang paningin ng biyenan. Ngayon, ang mantsang iyon ay tila isang malaking peklat na sumisimbolo sa kanyang inaaksayang buhay. Napagtanto niya na kahit gaano pa niya pakinisin ang sahig ng bahay na ito, ang mga nakatira rito ay mananatiling marumi ang budhi. Bago pa man siya makasagot sa matanda, ang pamilyar na himig mula sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sinundan ito ng pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Clarissa. Bitbit ang ilang mamahaling shopping bags habang ang mga mata nito ay naglilibot sa paligid ng may halong pandidiri. Napatigil si Marco nang makita si Angela na nakatayo sa gitna ng sala. Ang inis sa mukha ng lalaki ay hindi man lang itinago. Nandito ka pa? Akala ko ba malinaw ang sinabi ko sa airport? Matigas na wika ni Marco habang tinutulungan si Clarissa na ibaba ang mga bitbit nito. Since nagmamatigas ka, makinig ka ng mabuti. Dito natitira si Clarissa dahil kailangan ko ng tunay na asawa na makakasama ko sa mga business events.
Hindi isang tagaluto na amoy bawang. Kunin mo ang mga gamit mo sa kwarto namin at ilipat mo sa bodega sa likod ng kusina. Doon ka nararapat. Humalo-kip-kip si Clarissa at inikot ang mga mata. Babe, the house smells like cheap burnt food. Siguraduhin mo lang na hindi siya lalabas ng bodega kapag may mga bisita ako, okay? I don't want my friends to see her. Nakangising tumango si Marco at humalik sa pisngi ni Clarissa. Sa mismong harap ni Angela at ni Doña Imelda, natahimik lamang na nakamasid na tila sinasang-ayunan ang bawat pangaalipusta ng sariling anak. Nakatayo si Angela roon. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na pinapalaya sa sarili niyang kaharian. Ibagsak mo na lang yan dyan. Huwag kang maarte. Bodega lang yan. Pero may bubong pa rin. Ang boses ni Marco ay muling bumasag sa katahimikan habang hinihila ni Angela ang kanyang nag-iisang maleta patungo sa dulo ng pasilyo. Lagpas sa kusinang dati ay kanyang pinaghaharian. Ang pinto ng bodega ay bumukas nang may mabigat na pag-inggit na tila ba pati ang silid na yon ay nagrereklamo sa kanyang pagdating. Sa loob, ang amoy ng alikabok at mga lumang kagamitang hindi na ginagamit ay agad na sumalubong sa kanya. Isang maliit na kama na may manipis na kutsyon ang nakasandal sa pader, ang tanging lugar na tinawag ni Marco na kanyang bagong tahanan. Ibinaba ni Angela ang kanyang gamit. Ang kaibahan ng silid na ito sa kanilang malawak at mabangong master bedroom ay tila isang malupit na biro. Doon, sa silid na iniwan niya, ang mga kurtinang seda ay hinahaplos ng banayad na hangin. Dito, ang tanging bintana ay maliit, madumi, at halos hindi masilip ang liwanag ng buwan. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan ni Angela ng mahigpit ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang itim na notebook na kanyang nakuha. Ang alikabok sa paligid ay hindi makakapigil sa linaw ng kanyang isip. Angela! Bakit wala pang tsaa rito sa sala? Ang matinis na boses ni Clarissa ay narinig mula sa kabilang bahagi ng bahay. Babe, sabi mo ba talaga magaling siyang tagasilbi? Parang ang bagal naman yata. Naririnig ni Angela ang mahinang pagtawa ni Marco. Isang tunog na dati ay nagpapatibay sa kanya, ngunit ngayon ay tila kalyo sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim at lumabas ng bodega. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang kaguluhan na ginawa ni Clarissa. Ang mga garapon na maingat niyang inayos ay nagkawatak-watak na sa counter. Ang ilang pampalasa ay natapon pa sa sahig. Si Clarissa ay nakasandal sa lababo, pinaglalaruan ang isang basong kristal na paborito ni Angela. Ay sorry, ang gulo pala rito, no? Ani Clarissa nang makita si Angela. Sabay sadyang binitawan ang baso sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay mabilis at matalim, na tila ang bawat piraso ay tumalsik patungo sa paa ni Angela. Pakilinisan na lang iyan ha, at gawan mo kami ng Earl Grey tea ni Marco. Make sure it's hot, but not too hot. Dahan-dahang lumapit si Angela. Hindi niya tiningnan si Clarissa. Sa halip, nakatitig lamang siya sa mga basag na kristal sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahinahon habang kumukuha siya ng walis. Bawat galaw niya ay dahan-dahan, tila isang ritual ng pasensya. Inihanda niya ang tsa nang walang imik kahit na nararamdaman niya ang mapang-uyam na tingin ni Clarissa sa kanyang bawat kilos. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Marco na nakaupo sa sofa habang nakasandal sa kanya si Clarissa. Si Doña Imelda naman ay nasa kabilang upuan. Tila natutuwa sa eksenang pinapanood. Inilapag ni Angela ang tray ng tsaa sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay matatag, walang panginginig, kahit na ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa asawa. Eto na ang tsaa mo, Marco, malumanay na sabi ni Angela. Naramdaman ni Clarissa ang kakaibang aura ni Angela. Ang katahimikan nito ay hindi katulad ng sa isang talunan, kundi katulad ng isang biktima na naghihintay ng tamang pagkakataon.
Upang sirain ang katahimikang yon, kinuha ni Clarissa ang tasa at uminom ng kaunti. Pagkatapos ay bigla itong ibinuga pabalik sa tray. Ano ba ito? Ang pait? Nilalason mo ba kami? Sigaw ni Clarissa sabay tulak sa tray. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa kamay ni Angela. Ngunit hindi man lang siya kumurap o dumaing sa hapdi ng balat na unt-unting namumula. Angela, ayusin mo ang trabaho mo. Sigaw ni Marco na tila nahihiya sa harap ng kanyang bagong babae. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutang dati kitang asawa. Tumalikod si Angela nang walang salita. Pagbalik niya sa bodega, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng matandang lalaki ang narinig niya. Seryoso at puno ng bigat. Angela? Iha, ako ito. Si Attorney Villafuerte, ang dating abogado ng iyong ama. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap, pero kailangan nating magkita. May mga ari-ari ang iniwan ng iyong ama na hindi kailanman nalaman ni Marco. At sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Napatigil ang paghinga ni Angela. Ang kanyang ama ay namatay na iniisip nilang wala itong naiwan, kundi utang. Dahilan kung bakit pakiramdam niya ay kailangan niyang magsilbi kay Marco dahil ito ang sumalba sa kanya. Isang malaking kasinungalingan ba ang lahat? Muling bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Marco, isinarado ang pinto at tiningnan si Angela nang may halong pandidiri at kakaibang panghihinayang. Bakit ka pa ba nagmamatigas na manatili rito, Angela? Pwede ka namang umalis na lang at mamuhay sa hirap. Bakit kailangang magtiis ka rito bilang taga-silbi? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila bumalik sa dati nitong gasgas na lambing na puno ng panlilinlang. Tiningnan siya ni Angela. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na walang hangganan. Mananatili ako rito, Marco. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kunot noong tanong ni Marco. Sa loob ng 1 buwan, hindi mo ako pwedeng paalisin. Kahit anong mangyari. At sa loob ng 1 buwang iyon, ako ang hahawak sa lahat ng budget ng bahay na ito. Gaya ng dati. Kapag natapos ang 1 buwan at ayaw mo pa rin sa akin, aalis ako ng kusa at hindi na kailanman babalik. Natawa ng malakas si Marco. Sa tingin niya ay sinusubukan lang ni Angela na makuha muli ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa bahay. Fine. 1 buwan. Tingnan natin kung gaano mo kabilis marirealize na wala ka ng lugar sa buhay ko. Lumabas si Marco na puno ng kumpiyansa. Ngunit naiwang nakatayo si Angela sa dilim. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 1 buwan. Iyon lang ang kailangan niya upang mabawi ang lahat at upang masiguradong ang bawat piraso ng bahay na ito ay gumuhos sa ibabaw ng mga taong sumira sa kanya. Paano nga ba gagamitin ni Angela ang huling 30 araw niya sa bahay na naging kulungan niya? At ano ang mga lihim na sasabihin sa kanya ng abogado ng kanyang ama? Ang hapdi ng pasong tinamo ni Angela sa kanyang kamay ay tila naging isang paalala na ang bawat sakripisyong ibinigay niya ay may katapat na lason. Sa loob ng madilim na bodega, hindi siya natulog. Gamit ang liwanag mula sa kanyang lumang telepono, muli niyang binasa ang mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang bawat salita ay tila isang mapa patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit bago siya lumayo, kailangan niyang tiyakin na walang matitira sa pundasyong kanyang binuo para sa lalaking pumatay sa kanyang puso. Kinaumagahan, sinimulan ni Angela ang kanyang tungkulin bilang tagahawak ng budget ng bahay gaya ng napagkasunduan. Sa harap ng hapagkainan, inilapag niya ang isang notebook sa harap ni Marco at Clarissa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kasing tigas ng marmol na kanyang nililinisan araw-araw. Ito ang listahan ng mga gastusin para sa linggong ito. Dahil sinabi mong limitado ang pondo ng kumpanya, Marco, magkakaroon tayo ng pagbabago sa menu, mahinahong sabi ni Angela.
Sumubo si Clarissa ng mamahaling hamon at tiningnan si Angela ng may pang-uuri. As long as I get my organic salad and expensive wine, I don't care what you do with the rest. Just make sure the house is clean. Ngumiti ng bahagya si Angela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre, Clarissa, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nararapat sa inyo. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Angela sa kanilang dating silid upang kuhanin ang ilan pa niyang mga gamit na natira. Habang binubuksan niya ang isang lumang album ng mga larawan, napatigil siya sa isang retrato nila ni Marco noong unang taon ng kanilang kasal. Doon, nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na puno ng ningning sa mga mata. Isang babaeng naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na upang mabuhay. Gamit ang gunting, maingat niyang tinabas ang sariling mukha mula sa larawan. Naiwan si Marco, nag-iisa, may bakas ng galit sa mga gilid. Itinago niya ang kanyang piraso sa locket. Habang ang kay Marco ay basta na lang niyang itinapon, kasama ng mga mumo ng tinapay at dumi. Nang hapong iyon, nagtungo si Angela sa isang maliit at tago na Kwan Cafe sa labas ng kanilang subdivision. Doon, isang lalaking naka-Amerikana at may misteryosong aura ang naghihintay sa kanya. Hindi ito si Attorney Villafuerte, kundi isang lalaking nagngangalang Gabriel, ang pinakamalaking karibal ni Marco sa mundo ng konstruksyon. Sigurado ka ba rito, Angela? Tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang isang folder na inilapag ni Angela sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila hudyat ng isang digmaan. Kapag ibinigay mo sa akin ang mga listahang ito ng mga suppliers at ang mga lihim na bidding prices ni Marco, babagsak ang kumpanya niya sa loob ng isang buwan. Tumingin si Angela sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga dahon na tinatangay ng hangin. 7 taon ko siyang binuo, Gabriel. 7 taon kong inayos ang bawat gusali na ipinagmalaki niya. Ngayon, gusto ko lang bawiin ang mga materyales na ako naman ang nagbayad gamit ang aking pagkatao. Hindi ko siya sinisira. Hinahayaan ko lang siyang makita kung gaano siya kahina kung wala ang mga kamay ko. Nagkatinginan ang dalawa. May kung anong koneksyon sa pagitan nila na hindi kailangan ng maraming salita. Alam ni Gabriel ang halaga ni Angela. Isang bagay na kailanman ay hindi nakita ni Marco. Pag-uwi ni Angela sa bahay, sinalubong siya ng isang tensyong nakakapaso. Si Marco ay nagkakandara pa sa loob ng kanyang opisina. Naglilipad ang mga papeles sa sahig. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga drawer ay marahas at puno ng desperasyon. Angela! Nasaan ang folder ng Project Blue? Sigaw ni Marco nang makita siyang dumadaan. Iyon ang pinakaimportanteng kontrata ko para sa susunod na buwan. Inayos mo ba yon nung nakaraang linggo? Huminto si Angela sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa gilid ng kanyang saya. Folder? Marahil ay nailagay mo sa maling lugar, Marco. Di ba sabi mo, wala akong alam sa negosyo mo at tagalinis lang ako. Namula ang mukha ni Marco sa galit. Huwag mo akong pilosopohin ngayon. Kailangan ko ang folder na yon dahil bukas na ang deadline na ng submission. Kapag hindi ko nahanap iyon, mawawalan tayo ng milyon-milyon. Tayo? Mahinang ulit ni Angela. Akala ko ba, kayo lang ni Clarissa ang may buhay? Bakit kasali ako sa pagkawala ng milyon mo? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Clarissa na may dalang baso ng alak, halatang naiirita sa ingay. Babe, chill lang. Baka naman basura na yon, kaya itinapon na ng maid mo. Huwag mo nang stress-in ang sarili mo. Napatigil si Marco at tumingin kay Angela nang may paniningkit ng mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang kakaibang kilat sa mga mata ni Angela. Isang kilat na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 7 taon. Ito ay ang tingin ng isang taong wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang natitirang mahalaga. Sa ilalim ng kama sa bodega, ang Project Blue folder ay ligtas na nakatago, ngunit hindi na ito naglalaman ng mga orihinal na dokumento. Pinalitan na ito ni Angela ng mga blankong papel at isang sulat
na magbubukas ng isang katotohanang hindi pa handang harapin ni Marco. Nasaan na ang tunay na mga dokumento at ano ang gagawin ni Gabriel sa impormasyong ibinigay ni Angela habang unti-unting nauubos ang oras ni Marco. Dang, Angela, dalian mo ang pagkilos. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa. Ang mga bisita ay darating na anumang sandali. Siguraduhin mong sapat ang pagkain at hindi nakakaya ang lasa. Ang boses ni Doña Imelda ay muling umalingaw-ngaw sa buong bahay, mas matalas at mas mapang-uri kaysa sa dati. Ngayong gabi ay idinaraos ang isang espesyal na handaan para sa anunsyo ng bagong proyekto ni Marco. Ang bahay ay puno ng mga bulaklak, mamahaling palamuti, at ang amoy ng masasarap na putahing buong maghapon na inihanda ni Angela. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, si Angela ay nakasuot lamang ng isang simpleng asul na duster, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos mula sa pag-aasikaso sa kusina. Nagsimulang dumating ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya. Ang tawanan at kwentuhan ay bumalot sa sala, ngunit sa bawat sulyap na ibinibigay nila kay Angela, nararamdaman niya ang awa at ang lihim na panghuhusga. Alam ng lahat ang presensya ni Clarissa sa loob ng bahay, ngunit mas pinili nilang manahimik dahil sa yaman at impluwensya ni Marco. Sa gitna ng pagtitipon, lumabas si Marco mula sa itaas, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Sa kanyang tabi ay si Clarissa, na nakasuot ng isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanilang pagbaba sa hagdan ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ngunit para kay Angela, ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling hibla ng pagtitimpi. Magandang gabi sa inyong lahat! Masayang bati ni Marco habang nakataas ang kanyang baso ng alak. Gusto ko lang ipalam sa inyo na ang gabing ito ay simula ng bagong yugto ng aming kumpanya. At syempre, ng aking personal na buhay. Lumingon si Marco kay Clarissa at hinalikan ito sa kamay, habang si Doña Imelda ay nakangiti ng malapad sa gilid. Ang mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan, ngunit ang palakpak na yon ay tila mga sampal sa mukha ni Angela na nakatayo sa sulok, hawak ang isang tray ng mga appetizer. Angela, iha, halika rito, tawag ni Doña Imelda nang may mapait na ngiti. Pagsilbihan mo ang ating mga bisita. Huwag mong kakalimutang lagyan ng alak ang baso ni Clarissa. Siya ang reyna ng gabing ito. Isang mahinang bulungan ang sumiklab sa mga bisita. Ang humiliation ay narating na ang rurok nito. Ngunit sa halip na tumakbo at umiyak, si Angela ay huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag ng isang nangiting hindi nila inaasahan. Isang nangiting puno ng lihim na tagumpay. Siyempre po, Mama. At dahil espesyal ang gabing ito, mayroon din po akong inihandang regalo para sa inyong lahat. Mahinahong sabi ni Angela. Ibinaba ni Angela ang tray at kinuha ang isang tumpok ng mga puting sobre mula sa ilalim ng side table. Isa-isa niyang ibinigay ang mga ito sa mga pangunahing bisita, kay Doña Imelda at ang huli ay kay Marco. Ano ito, Angela? Hindi ito ang oras para sa mga drama mo, bulong ni Marco habang madilim ang tingin sa asawa. Buksan niyo, Marco. Isang pagkilala lang iyan sa 7 taon nating pagsasama, sagot ni Angela habang nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang katahimikan ay bumalot sa sala habang sabay-sabay nilang binubuksan ang mga sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila kasing lakas ng kulog sa gitna ng gabi. Paglabas ng mga nilalaman, ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkagulantang. Ang mga sobre ay naglalaman ng malilinaw na retrato ni Marco at Clarissa sa loob ng kondo na binili gamit ang perang ninakaw sa pangalan ni Angela, kasama ang mga kopya ng mga unpaid bank loans na magpapabagsak sa ari-arian ng pamilya. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga kamag-anak.
Si Doña Imelda ay halos mawalan ng balanse habang tinitingnan ang mga ebidensya ng kataksilan ng kanyang anak na magdadala sa kanila sa kahirapan. Si Clarissa naman ay namutla, ang kanyang pulang gown ay hindi na kayang itago ang kanyang panginginig. Lumapit si Angela sa hapagkainan kung saan nakalagay ang plato ni Marco. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang nihinaging singnanhinghing sa kasal. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa porselanang plato ay matalim at pinal na. 7 taon akong naging bulag, Marco. 7 taon kong iningatan ang pangalan mo, habang dahan-dahan mo pala akong nililibing ng buhay. Sabi ni Angela, sa boses na sapat lang para marinig ng lahat. Ngayon, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng natitira sa akin. Ang hinghing na ito at ang lahat ng utang na ginawa mo sa pangalan ko. Magsama kayo sa bahay na ito na puno ng kasinungalingan, na mula ang mukha ni Marco sa matinding kahihihiyan at galit. Ikaw na babae ka. Wala kang karapatang ipahiya ako sa sarili kong bahay. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, handang saktan si Angela sa harap ng lahat. Ang mga bisita ay napasigaw at si Angela ay napapikit. Hinihintay ang bagsak ng palad ng asawa. Ngunit ang sampal ay hindi dumating. Ang tunog ng isang malakas at matatag na pagkakahawak sa braso ni Marco ay umalingaw-ngaw. Isang lalaki ang nakatayo sa pagitan ni Marco at Angela, si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Marco. Sapat na para mapaaray ang huli. Ang tunay na lalaki, Marco, ay hindi nagbubuhat ng kamay sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Malamig na sabi ni Gabriel. At ang isang matalinong negosyante ay hindi dapat nagdiriwang kapag ang kanyang kumpanya ay bankrupt na. Ang lahat ay napabaling kay Gabriel. Ang tensyon sa silid ay tila isang taling malapit ng maputol. Si Angela ay dahan-dahang nagmulat ng mata at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang tagapagtanggol sa gitna ng kanyang sariling digmaan. Ano ang susunod na hakbang ni Gabriel at paano tatanggapin ni Marco ang katotohanang ang kanyang kumpanya ay nasa bingit na ng pagbagsak sa mismong gabi ng kanyang pagdiriwang. Tapos na ang palabas, Angela. Kunin mo na ang mga basura mo at lumayas ka na sa pamamahay ko bago ko patuluyang malimutan na naging asawa kita. Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na natapon sa puting tela ng mesa. Ang kahihiyang natanggap niya sa harap ng kanyang mga kamag-anak ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa kabilang banda, si Clarissa ay nakatago sa likod ni Marco. Pilit na inaayos ang kanyang nasirang dangal habang ang mga bisita ay dahan-dahang nag-aalisan, dala ang mga sobreng naglalaman ng katotohanan. Hindi sumagot si Angela. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bodega kung saan nakalagay ang kanyang nag-iisang maleta. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagbabalik-tanaw sa bawat oras na iginugol niya sa paglilinis nito. Ngayon, ang bawat dumi na kanyang inalis ay tila bumalik sa anyo ng mga taong pinaglingkuran niya. Sa loob ng bodega, kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Wala siyang dinalang kahit anong mamahalin. Walang alahas, walang mamahaling damit na binili ni Marco para sa kanya upang maging isang dekorasyon sa mga party. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang mga luma at kupas na damit mula sa probinsya at ang mga dokumentong magiging susi ng kanyang bagong simula. Bago siya lumabas, dumaan muna siya sa silid ni Doña Imelda. Ang matanda ay nakahiga sa kama, humihingal sa galit at pagkabigla. Inilapag ni Angela ang isang puting sobre sa ibabaw ng bedside table nito. Mama, ito po ang huling ulat ng inyong doktor na itinago ni Marco sa inyo. Sabi niya ay maayos kayo, pero ang totoo ay kailangan niyo ng operasyon sa lalong madaling panahon. Itinago niya ito dahil mas pinili niyang gamitin ang pera para sa kondo ni Clarissa. Mahinahong paliwanag ni Angela. Alagaan niyo po ang sarili niyo dahil simula ngayon,
Wala nang magbabantay sa bawat paghinga nyo. Nakita ni Angela ang takot na gumuhit sa mga mata ng matanda. Isang takot na dulot ng kawalan ng katiyakan. Ngunit hindi na ito ang laban ni Angela. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, hinarang siya ni Marco. Isang mapanuyang manangiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Akala mo ba ay madali ang mabuhay sa labas, Angela? Isang linggo lang. Magmamakaawa kang bumalik dito dahil gutom ka na. Wala kang pera, wala kang trabaho, at wala kang kwenta kung wala ako. Tiningnan siya ni Angela ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang pait, kundi isang malalim na pagkaawa. Marco, ang bahay na ito ay malinis, maayos, at perpekto dahil sa akin. Pero simula sa gabing ito, mararamdaman mo kung paano mamuhay sa isang palasyong walang kaluluwa. Mas gugustuhin ko pang magutom sa labas na may dangal, kaysa mabusog dito habang nilalamon ng iyong kasinungalingan. Binuksan ni Angela ang pinto at lumabas. Sa labas ng gate, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay nagbibigay ng isang mahinahong aura sa paligid. Hindi nagsalita si Gabriel. Kinuha lang niya ang maleta ni Angela at inilagay sa compartment. Doon, sa harap ng gate ng subdivision, napatigil si Angela. Ang sandali ng kanyang tunay na paglaya. Huminga siya ng malalim, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mga baga. Ang amoy ng mga bulaklak sa paligid at ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang himig ng pagtanggap sa kanyang muling pagsilang. Sa loob ng 7 taon, ngayon lang niya naramdaman, ang hangin ay hindi na amoy alikabok ng pagtitiis. Ramdam niya ang gaan ng kanyang balikat. Tila ba ang isang bundok ng obligasyon ay biglang naglaho. Sumakay si Angela sa sasakyan at hindi na lumingon pa sa bahay na naging kulungan niya. Samantala, sa loob ng bahay nagmamadaling pumasok si Marco sa kanyang opisina. Kailangan niyang ayusin ang gulo sa Project Blue bago sumikat ang araw. Inilagay niya ang kanyang laptop sa mesa at mabilis na nag-type. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot. Ano ito? Incorrect password? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niya ang bawat kombinasyon ng mga numero na alam niya. Ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan niya, ang petsa ng pagkakaluklok niya bilang CEO. Ngunit ang screen ay nanatiling pula. May nakasulat na, "Access denied. All systems locked by the architect." Napaupo si Marco sa kanyang silya. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Napagtanto niya na ang lahat ng digital na file, ang mga kontak ng mga kliyente, at ang mga sikretong account ng kumpanya ay hindi nakapangalan sa kanya, kundi nakatago sa ilalim ng isang system na tanging si Angela lang ang nakakaalam. Sa labas, ang sasakyan ni na Gabriel at Angela ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na kalsada, habang ang anino ng bahay ni Marco ay unti-unting naglalaho sa dilim, kasabay ng kanyang unti-unting pagbagsak. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang hindi lang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang kapangyarihang pinanghahawakan niya sa kumpanya? 3 araw pa lamang ang lumilipas mula nang lisanin ni Angela ang tahanan, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagbago na ang anyo. Ang dating amoy ng bagong litson at sariwang labada ay napalitan ng malansang amoy ng mga natirang pagkain sa lababo at alikabok na nagsisimulang kumapit sa mga mamahaling muebles. Ang katahimikang dati ay puno ng kapayapaan. Ngayon ay puno ng tensyon at hindi matapos-tapos na sumbatan. Marco, bakit hanggang ngayon ay wala pa ring malinis na tuwalya sa banyo? At ang almusal ko, bakit tila hilaw ang itlog na ibinigay ng katulong? Ang sigaw ni Doña Imelda mula sa kanyang silid ay umabot hanggang sa sala. Ang kanyang boses ay paos at puno ng panghihina, ngunit ang kanyang kamalditahan ay hindi pa rin kumukupas.
Si Marco, na nakaupo sa harap ng kanyang laptop na may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, ay hindi na alam kung sino ang uunahin. Ang kumpanya niya ay nasa bingit ng panganib dahil hindi niya mabuksan ang mga digital vault na tanging si Angela lang ang may hawak ng susi. Ang mga kliyente ay nagsisimula ng magreklamo dahil sa mga naantalang dokumento. Mama, please! Hindi mo ba nakikitang marami akong ginagawa? Sabihin mo kay Clarissa, siya ang reyna dito ngayon, di ba? Pagalit na sagot ni Marco habang marahas na pinipindot ang mga keys sa keyboard. Eksaktong bumaba si Clarissa mula sa itaas, nakasuot ng silk robe at may hawak na baso ng juice. Babe, don't look at me. I'm not a maid. Sinubukan kong magluto kanina, pero ang dumi-dumi ng stove. And your mom? She keeps calling me names. I can't handle this stress. It's bad for my skin. Nagkatinginan ang dalawa. At sa unang pagkakataon, ang apoy ng pagnanasa ay napalitan ng inis. Wala si Angela upang ayusin ang kanilang mga gusot, upang ihanda ang kanilang mga kailangan bago pa man nila ito hingin. Ang paraiso na ipinangako ni Marco kay Clarissa ay unti-unting nagiging isang bangungot ng mga gawaing bahay at responsibilidad. Tumayo si Marco at nagtungo sa kusina upang kumuha ng kape. Ngunit pagbukas niya ng cabinet, wala siyang makitang malinis na tasa. Ang lahat ng mga mamahaling kagamitan ay nakatambak sa lababo. May mga tuyong mantsa ng kape at sebo. Napatigil siya at napatingin sa sahig. Doon, nakita niya ang isang maliit na puting panyo na nakatiklop ng maayos sa ilalim ng lamesa. Isang bagay na marahil ay nalaglag ni Angela bago ito umalis. Ang sandali ng mapait na pagkilala. Pinulot ni Marco ang panyo. Ito na lamang ang tanging malinis na bagay sa loob ng bahay na dati ay kinangnang kalinisan. Nalanghap niya ang banayad na amoy ng lavender, ang amoy na laging dala ni Angela. Bigla niyang naalala kung paano laging maayos ang kanyang mga suit, kung paano laging handa ang kanyang gamot tuwing masakit ang kanyang ulo, at kung paano naging madali ang kanyang buhay dahil may isang taong gumagalaw sa dilim upang bigyan siya ng liwanag. Ang panyong hawak niya ay tila isang piping saksi sa lahat ng bagay na binaliwalan niya. Babe, what are you doing with that dirty rag? Itapon mo na yan, utos ni Clarissa habang pumasok din sa kusina. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, ibinulsa niya ang panyo at tinalikuran ang kanyang kasintahan. Ang kanyang isip ay bumalik sa Project Blue. Ang bangko ay tumatawag na para sa foreclosure ng condominium na binili niya para kay Clarissa dahil ang mga tseke na iniwan niya ay tumalbog lahat. Mga tsekeng akala niya ay may sapat na pondo. Pero ang totoo ay kontrolado na rin ni Angela. Isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Ang tunog ay hindi katulad ng sa isang bisita. Ito ay mabilis, formal, at puno ng awtoridad. Pagbukas ni Marco ng pinto, tumambad sa kanya ang dalawang lalaking naka-Amerikana. Mr. Marco Alcacid, kami ay mula sa National Bank. Narito kami upang isilbi ang notice of seizure para sa ari-ariang ito at sa condominium sa BGC. Nakatanggap ang aming opisina ng ulat tungkol sa irregularidad sa inyong mga dokumento at mga pekeng pirma na ginamit bilang kolateral. Namutla si Marco. Ano? Pekeng pirma? Imposible. Ang asawa ko ang pumirma sa mga yan. Iyon po ang problema, sir. Nagsumite si Mrs. Angela Alcacid ng isang affidavit of forgery kasama ang mga video evidence na nagpapakita na pinilit niyo siyang pumirma o ginaya niyo ang kanyang lagda habang siya ay walang malay. Ang lahat ng inyong accounts ay kasalukuyang naka-freeze para sa investigasyon. Napaupo si Marco sa sahig ng porch. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Sa likod niya, narinig niya ang malakas na pagsinghap ni Clarissa at ang pagbagsak ng baso ng juice nito sa sahig na lalong nagpadumi sa lugar. Samantala, sa isang maaliwalas na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Angela
sa harap ng isang malawak na bintana. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng determinasyon. Sa kanyang tabi, inilapag ni Gabriel ang isang bagong folder. Nagsimula na ang foreclosure, Angela. Gaya ng pinaplano, ang lahat ng bumabagsak na shares ni Marco ay dahan-dahang binibili ng ating kumpanya sa mababang halaga. Sa loob ng ilang linggo, ikaw na ang magiging may-ari ng kumpanyang itinayo niya sa iyong paghihirap. Balita ni Gabriel nang may halong paghanga. Tumingin si Angela sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Gabriel. Ginagawa ko ito upang ipakita sa kanila na ang isang tahanan at kumpanya ay hindi nabubuo ng semento at pera lang, kundi ng tiwala at katapatan. Kapag sinira mo ang pundasyon, huwag kang magtaka kung guguho ang buong gusali sa ibabaw mo. Isang misteryosong tawag ang pumasok sa telepono ni Angela mula sa ospital. Ang balita ay tungkol kay Doña Imelda. Ano ang nangyari sa matanda? At hahayaan ba ni Angela na tuluyang mawasak ang pamilyang nanakit sa kanya? O mayroon pa siyang huling baraha na ilalabas kamatagtid? Ang sinag ng araw na tumatama sa puting kurtina ng bagong kondominium ni Angela ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Wala nang sigaw ni Doña Imelda na gumigising sa kanya sa madaling araw at wala na ring amoy ng alak at kasinungalingan na dala ni Marco pag-uwi sa gabi. Sa maliit na kusinang ito, ang bawat kagamitan ay sumisimbolo sa kanyang kalayaan. Ang tunog ng kumukulong tubig sa kettle ay tila isang masayang himig at ang bango ng bagong giling na kape ay para sa kanya lamang. Hindi para sa sino mang hindi marunong magpasalamat. Dahan-dahang itinaas ni Angela ang kanyang tasa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng peklat mula sa pagkayod sa lumang mansyon, ay unti-unti nang naghihilom. Naglagay siya ng kaunting asukal at pinanood ang dahan-dahang pagtunaw nito sa itim na likido. Ito ang kanyang bagong buhay, payapa, kontrolado, at puno ng dignidad. Hindi siya naging pulubi, gaya ng hula ni Marco. Sa tulong ni Gabriel, ang kanyang husay sa pag-oorganisa at pagpapatakbo ng mga komplikadong sistema ay naging isang lehitimong negosyo. Itinatag niya ang The Architect of Life, isang lifestyle management firm para sa mga matatagumpay na tao na walang oras ayusin ang kanilang sariling mga buhay. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay sinundan ng pagpasok ni Gabriel, dala ang isang makapal na folder at isang maliit na box ng mga cupcakes. Mukhang masarap ang gising ng pinakabagong CEO ng lungsod. Nakangiting bati ni Gabriel habang inilalapag ang dala sa mesa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Angela. Tila hinahanap ang anino ng babaeng umiiyak sa airport noon. Ngunit wala na siyang makita, kundi isang reynang nakasuot ng kanyang sariling korona. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa tiwala mo, baka hanggang ngayon ay naglilinis pa rin ako ng mga mantsa sa sahig na hindi naman sa akin. Tugon ni Angela nang may katapatan. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Angela. Ako lang ang nagbukas ng pinto, pero ikaw ang naglakad palabas. Seryosong sabi ni Gabriel. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga legal na dokumento. Nabili na natin ang huling 30% ng shares ni Marco. Sa susunod na board meeting, ikaw na ang magdedesisyon kung pananatilihin mo pa siya sa kumpanya o tuluyan mo na siyang itatapon sa kalsada. Napatigil si Angela. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinaplos ang gilid ng tasa. Ang paghihiganti ay malapit na, ngunit sa loob ng kanyang puso, mas nangingibabaw ang kagustuhan na tuluyang lumayo sa dumi ng nakaraan. Nang hapong iyon, nagpasya si Angela na maglakad-lakad sa isang malapit na parke. Nadaanan niya ang isang maliit na tindahan ng mga bulaklak sa kanto. Ang amoy ng sariwang rosas at sampagita ay tila isang paanyaya. Pumasok siya sa loob at pinanood ang tindera na nag-aayos ng isang bouquet.
ang sandali ng pagmamahal sa sarili. Sa loob ng 7 taon, ang tanging pagkakataon na may bulaklak sa kanilang bahay ay kapag siya ang bumibili nito para sa kaarawan ni Marco o para sa mga party na idinaraos nila. Kailanman ay hindi siya nakatanggap ng bulaklak na para lang sa kanya. Isang bouquet ng pinakamagandang red roses. Pakiusap, sabi ni Angela sa tindera. Ang tunog ng pagpunit ng papel na pambalot ay tila musika sa kanyang pandinig. Nang iabot sa kanya ang mga bulaklak, naramdaman niya ang tusok ng mga tinik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasamang ngiti. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mga talulot at hininga ang mabangong samyo nito. Para ito kay Angela, ang babaeng nakalimutan ng sariling halaga habang binubuo ang pangarap ng iba. Ngayon, siya na ang nag-aalaga sa sarili niyang hardin. Samantala, sa isang madilim at magulong opisina sa isang lumang gusali, nakaupo si Marco sa harap ng isang tambak na bayarin. Ang kuryente sa kanyang opisina ay naputol na at tanging ang liwanag mula sa kanyang laptop na malapit nang maubusan ng baterya ang nagsisilbing ilaw. Ang amoy ng panis na kape at sigarilyo ay nakakasulasok. Nag-scroll siya sa internet upang maghanap ng balita tungkol sa mga investor nang biglang may nakita siyang artikulo mula sa isang tanyag na business magazine. Ang headline ay nagsasabing, "The Rise of the Silent Architect, How Angela Alcacid is Redefining Lifestyle Management." Ang larawan sa artikulo ay nagpakita kay Angela na nakasuot ng isang eleganteng suit, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at talino. Siya ay mukhang mas bata, mas maganda, at mas makapangyarihan kaysa noong panahong siya pa ang nagluluto ng kanyang almusal. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinititigan ang larawan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umaliwalas sa tahimik na silid. Hindi ito maaari. Paano niya nagawa ito nang wala ako? Bulong niya sa sarili, habang ang inggit ng kanyang lumang silya ay tila pinagtatawanan ang kanyang kasawian. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ospital kung saan naroon si Doña Imelda. Ang balita ay tungkol sa isang krisis sa pananalapi para sa mga gamot nito. Wala na siyang perang pambayad at si Clarissa ay matagal nang hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Napatingin muli si Marco sa larawan ni Angela. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng pagsisising iyon, may isang tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Sino nga ba ang nagpadala kay Angela ng mga impormasyong nagpabagsak sa kanya at ano ang plano ni Gabriel para sa susunod nilang pagkikita? Angela, iha, nasaan ang gamot ko? Bakit ang pait ng tubig na ito, Angela? Ang boses ni Doña Imelda ay mahina, pabulong, at puno ng panginginig. Ngunit ang pangalang tinatawag niya ay ang tanging pangalan na hindi na kailanman sasagot sa kanya. Ang hangin sa loob ng madilim na silid ay siksik sa amoy ng gamot na natuyo at pawis na hindi napunasan sa loob ng ilang araw. Wala na ang mabangong lavender na laging isinasabog ni Angela sa kanyang mga unan. Ang mga kurtina na dati ay puting-puti ay tila naging kulay abo na dahil sa alikabok, at ang baso sa tabi ng kanyang kama ay may mga mantsa ng labi na tuyo na. Mula sa pintuan pumasok si Clarissa na nakasuot ng isang maikling itim na damit, abala sa pag-aayos ng kanyang hikaw. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga martilyong pumupukpok sa sumasakit na ulo ng matanda. "Hoy, matanda! Tumigil ka na nga sa kakatawag sa pangalan ni Angela. Wala na siya rito, okay? At kung inaasahan mong ako ang magpapalit ng diaper mo, nagkakamali ka. I'm going out with my friends. Stressful na nga ang buhay ko dahil bankrupt na ang anak mo. Huwag mo na akong dagdagan." "Mataray na," sabi ni Clarissa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. "Tubig.
Clarissa, maawa ka. Tuyo na ang lalamunan ko. Pagsusumamo ni Doña Imelda habang pilit na inaabot ang baso. Whatever. Uminom ka mag-isa mo kapag kaya mo na. Bye! Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay mabilis at walang pakundangan na tila ba ang buong pagkatao ni Clarissa ay nakasulat sa marahas na pag-alis na yon. Naiwan si Doña Imelda sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo habang nakatitig sa kisame. Isang sandali ng malupit na pagsisisi. Naalala niya kung paano niya sinampal si Angela ng mga masasakit na salita habang ang huli ay maingat na minamasahe ang kanyang mga paa. Naalala niya kung paano niya itinaboy ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya bilang ina. Ngayon, sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng pinili ng kanyang anak, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging basura. Isang malaking patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Bumagsak ito sa maruming unan na dati ay pilit na pinapanatiling malinis ni Angela. Sa labas ng bahay nakaupo si Marco sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang telepono ay umilaw sa dilim. Sinubukan niyang i-dial ang numero ni Angela sa ika-10 pagkakataon. Ang tunog ng bawat ring ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Ngunit gaya ng mga naunang tawag, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator. Walang Angela na sasagot upang itanong kung kumain na ba siya. Walang Angela na magsasabing, ayos lang ang lahat, Marco. Huminga siya ng malalim at nagmaneho patungo sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat ng isang marangyang gusali, kung saan matatagpuan ang opisina ng The Architect of Life. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Alam niyang wala siyang mukhang ihaharap, pero wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang mga bayarin sa ospital ay nakatambak, at ang huling natitirang alahas ni Doña Imelda ay naibenta na rin ni Clarissa nang hindi niya alam. Pagdating niya sa harap ng glass door ng opisina, napatigil siya. Nakita niya si Angela mula sa malayo, nakaupo sa kanyang desk habang nakikipag-usap kay Gabriel. Nagtatawanan sila. Ang mukha ni Angela ay puno ng buhay. Ang kanyang bawat kumpas ng kamay ay puno ng awtoridad at gilas. Ang liwanag ng opisina ay tila bumabalot sa kanya ng isang aura na kailanman ay hindi maabot ni Marco. Dahan-dahang pumasok si Marco. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga empleyado sa kanyang direksyon. Siya ay mukhang gusgusin, ang kanyang polo ay may mantsa ng pawis, at ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang araw. Napatigil sina Angela at Gabriel. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang tumayo si Angela. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang malamig na pader ng distansya. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng pamilyaridad. Hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng asido. Sa harap ng lahat ng mga empleyado ni Angela, sa harap ng kanyang dating karibal na si Gabriel, dahan-dahang lumuhod si Marco sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa marmol ay tila isang pagbagsak ng isang malaking puno. Angela, please, si Mama, kailangan niya ng operasyon. Wala na akong pera. Si Clarissa iniwan na kami pagkatapos niyang makuha ang lahat ng pwede niyang makuha. Maawa ka, Angela. Tulungan mo si Mama. I'm begging you. Ang boses ni Marco ay hibasag, puno ng hikbi na hindi na niya kayang pigilan. Nakatayo lang si Angela. Nakatingin sa lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay isa na lamang estrangherong humihingi ng limos sa kanyang pintuan. Ang anino ni Marco sa sahig ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa.
Ano ang isasagot ni Angela sa taong bumasag sa kanyang puso, ngayong siya naman ang may hawak ng susi sa kaligtasan ng pamilyang nanakit sa kanya? Ang bawat hikbi ni Marco, habang nakaluhod sa malamig na sahig ng opisina, ay tila isang sumasabog na tunog sa gitna ng matinding katahimikan. Ang mga empleyado ni Angela ay napatigil sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at lihim na katuwaan sa nasasaksihang pagbagsak ng isang dating makapangyarihang lalaki. Ngunit si Angela ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento, walang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Angela sa harap ni Marco. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na martsa ng hatol. Hindi niya hinawakan ang balikat ng lalaki, hindi niya rin ito tinulungang tumayo. Nanatili siyang nakatitig mula sa itaas, pinapanood ang bawat patak ng pawis at luha na bumabasa sa mamahaling marmol ng kanyang opisina. Marco, tumayo ka riyan. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga tao ko. Ang boses ni Angela ay malamig. Walang kahit anong init ng pagmamahal na dati ay laging naroon. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing tutulungan mo kami, Angela. Ang ospital, idedemanda na nila ako. Si Mama, hindi siya makahinga ng maayos. Please, para sa 7 taon nating pagsasama, para sa mga panahong naging pamilya tayo. Pagsusumamo ni Marco habang sinusubukang hawakan ang dulo ng saya ni Angela. Mabilis na umatras si Angela. Iniwasan ang hawak ng lalaki na tila ba ito ay may dalang nakakahawang sakit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pait at matagal na pagtitiis. 7 taon, Marco. Iyan ba ang ginagamit mong dahilan? Noong anibersaryo natin, nung iniwan mo ako sa airport para sa babaeng yon, naisip mo ba ang 7 taon natin? Noong pinapirma mo ako sa mga dokumentong kukuha sa lahat ng pag-aari ko, nasaan ang pamilyang sinasabi mo? Mula sa kanyang mesa, kinuha ni Angela ang isang piraso ng papel. Ito ay hindi isang tseke, kundi isang formal na invoice na inihanda niya sa tulong ni Gabriel. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Ang boy can ng bawat linya sa papel ay tila isang sampal ng katotohanan. Ito ang invoice para sa 7 taon kong pagsisilbi sa inyo. Mahinahong paliwanag ni Angela. Diyan nakalista ang bawat araw na nagluto ako, naglaba, naglinis, at nag-alaga sa nanay mo ng walang bayad habang ikaw ay nagsasaya sa ibang babae. Kinuwenta ko rin ang lahat ng perang ninakaw mo sa pangalan ko. Ang kabuuan niyan ay higit pa sa kailangan mo para sa operasyon ni Doña Imelda. Kung gusto mo ng tulong, bayaran mo muna ang utang mo sa akin bilang tao. Napatingin si Marco sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa halagang nakasulat. Isang sandali ng matinding pagkilala. Sa halaga ng babaeng itinapon niya, napagtanto niya na ang lahat ng karangyaan niya noon ay binuo ng pawis at sakripisyo ni Angela na hindi niya man lang binigyan ng kahit isang salamat. Ang bawat sentimo sa invoice na yon ay sumisimbolo sa isang piraso ng pagkatao ni Angela na kinuha niya ng walang pakundangan. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Angela. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Angela, isang kumpas ng proteksyon at suporta. Tumingin si Gabriel kay Marco ng may halong pandidiri. Makaalis ka na, Marco. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang security upang kaladkarin ka palabas. Ang tulong na hinihingi mo ay hindi na obligasyon ni Angela. Ang nanay mo ay nanay mo. Ang gulo mo ay gulo mo. Formal na sabi ni Gabriel. Huminga ng malalim si Angela at tumalikod. Magpapadala ako ng social worker sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Doña Imelda. Hindi dahil sa iyo, Marco, kundi dahil tao pa rin ako. Pero huwag kang aasa na ako ang magbabayad ng lahat. Ibenta mo ang relo mo, ang huling kotse mo, o ang lahat ng natitira sa iyo.
Doon mo mararamdaman kung paano magsimula sa wala, gaya ng ginawa mo sa akin. Lumabas si Marco na nakayuko. Bitbit ang invoice na tila isang mabigat na parusa. Pagkaalis niya, naging tahimik muli ang opisina. Tumingin si Angela kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Salamat, Gabriel. Pero bakit pakiramdam ko ay may gusto ka pang sabihin? Tanong ni Angela habang naglalakad sila patungo sa balkonahe. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Angela, bago pa man tayo naging magkasosyo, kilala ko na ang tatay mo. Ang totoo, ako ang nagpadala ng mga mensahe sa iyo noong nasa bahay ka pa ni Mark. Gusto kitang iligtas noon pa man dahil may utang na loob ako sa iyong ama. Siya ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako at ang huling hiling niya sa akin bago siya mamatay ay ang bantayan ka. Napatulala si Angela. Ang lahat ng mga mahiwagang tulong na natanggap niya ay nagmula pala sa isang pangakong ginawa para sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay napuno ng magkahalong saya at pighati. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na kwarto sa ospital, isang kaguluhan ang nangyayari. Si Clarissa ay nahuli ng isang nurse na kinukuha ang huling gintong hikaw mula sa tenga ng walang malay na si Doña Imelda. Ang tunog ng pakikipagtalo ni Clarissa sa mga security guard ay umalingaungaw sa pasilyo, isang malinaw na senyales na ang mga reyna ng kasinungalingan ay nagsisimula na ring magpalamon sa kanilang sariling kasakiman. Hanggang saan ang itatagal ng paghihirap ni Marco? At kaya ba ni Angela na tuluyang talikuran ang nakaraan para sa bagong simula na inaalok ni Gabriel? Ang tunog ng pagbagsak ng mga posa sa mga kamay ni Clarissa ay tila isang mabilis at matalim na paghinto sa lahat ng kanyang mga ambisyon. Sa loob ng pasilyo ng ospital, kung saan ang amoy ng asidong panlinis at sakit ay nananaig, ang sigaw ni Clarissa ay umalingaw-ngaw habang hinihila siya ng 2 pulis palabas. Wala na ang kanyang pulang gown, wala na ang kanyang mapang uyam ng ngiti. Tanging ang gulugulong buhok at ang mukhang puno ng takot ang natira. Marco, tulungan mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Kailangan ko lang ng pera dahil hinahabol na ako ng mga creditors ko. Pagsusumamo ni Clarissa, habang pilit nalilingon kay Marco na nakatayo sa sulok, mukhang lantang gulay at tila nawalan na ng ulirat. Hindi kumilos si Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ungol ng kanyang ina sa loob ng ICU at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Napagtanto niya na ang babaeng ipinalit niya kay Angela ay isang buwaya na handang ubusin pati ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang pagtataksil ni Clarissa ay tila isang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Pagkalipas ng ilang araw, ang sikat ng araw ay tumama sa maruming bintana ng kanilang lumang mansyon. Ngunit wala na ang ningning ng bahay na ito. Ang mga damo sa garden ay kasing taas na ng tuhod at ang pintura sa pader ay nagsisimula ng magbakbak. Sa loob ng sala, nakaupo si Marco sa sahig, napapaligiran ng mga karton at mga gamit na nakakalat. Ang kuryente at tubig ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan ay mabigat, tila isang kumot na gawa sa alikabok at pagsisisi. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pader kung saan dati ay nakasabit ang kanilang wedding photo. Ang tanging natira roon ay ang bakas ng frame sa pintura, isang maputlang parihaba na nagpapaalala sa lahat ng nawala sa kanya. Isang sandali ng mapait na katotohanan. Hinaplos ni Marco ang bakanting espasyo sa pader. Doon niya naramdaman ang lamig ng semento. Napagtanto niya na ang bahay na ito ay naging palasyo lamang dahil kay Angela. Si Angela ang nagbibigay ng init, si Angela ang nagpapanatili ng bango, at si Angela ang tunay na pundasyon ng lahat ng kumpanyang ipinagmalaki niya. Nang lisanin ni Angela ang bahay, dinala nito ang kaluluwa ng bawat sulok ng mansyon. Iniwan sa kanya ang isang walang kwentang shell ng semento at bakal.
Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog nito ay tila isang pagbagsak ng isang malaking gusali sa gitna ng kawalan. Sa labas ng gate, narinig ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto. Ang banayad na pagpihit ng gulong sa graba ay tila isang hudyat ng pagdating ng katapusan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang tunog ng matatag at formal na pagkatok sa pinto ay umaling-awngaw sa buong bahay. Pagbukas ni Marco ng pinto, tumambad sa kanya ang isang sheriff at ang ilang kinatawan mula sa bangko. Mr. Marco Alcacid, narito kami para sa formal na turnover ng ari-ariang ito. Ang auction ay natapos na kahapon at ang bagong may-ari ay nagbigay ng direktiba na kailangan nyo ng lisanin ng lugar sa loob ng 1 oras. Sino ang bumili ng bahay? Tanong ni Marco sa boses na halos hindi lumalabas. Hindi sumagot ang sheriff. Sa halip, dahan-dahang gumilid ang mga opisyal upang bigyang daan ang isang babaeng pababa mula sa isang itim na SUV. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong daanan ay pamilyar, ritmo ng isang taong may kapangyarihan at katiwasayan. Si Angela. Nakasuot siya ng isang puting business suit. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng dark sunglasses. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, na ang kamay ay maingat na nakahawak sa siko ni Angela. Ang hangin ay tila umihip ng masariwa sa bawat hakbang na ginagawa ni Angela patungo sa pintuan ng dati niyang tahanan. Napatulala si Marco. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang maid na itinapon niya sa bodega. Siya ay ang reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Angela, ikaw ang bumili ng bahay? Pabulong na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ibinaba ni Angela ang kanyang sunglasses at tiningnan si Marco ng diretsyo. Ang kanyang tingin ay walang galit, tanging isang malamig at formal na distansya. Binili ko ang bahay na ito, Marco, hindi dahil gusto kong balikan ang nakaraan. Binili ko ito dahil ang bawat sentimong ginamit pambayad dito ay mula sa pawis at paghihirap ng aking ama. At sa 7 taon kong pagsisilbi sa iyo ng walang bayad. Ito ay akin at kukunin ko lang ang nararapat. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel kay Angela ang isang gintong susi, ang susi ng mansyon. Ang paglagatik ng susi habang inilalagay ito ni Angela sa kanyang bag ay tila isang pinal na pagpapasara sa kabanata ng buhay ni Mark. May 30 minuto ka pa, Marco. Iminumungkahi ko na kunin mo na ang mga karton mo at lumabas ng may kaunting natitirang dangal. Mahinahong sabi ni Angela bago tumalikod at tumingin sa malawak na garden na balak niyang muling buhayin. Sa gitna ng kanyang pag-alis, napansin ni Angela ang isang lumang paso sa tabi ng pinto na may tuyong halaman. Isang maliit na misteryo ang biglang pumasok sa kanyang isip nang makita niya ang isang sobreng nakatago sa ilalim ng pasong yon na may nakasulat na pangalan niya sa isang sulat kamay na hindi niya nakilala. Ano ang nilalaman ng lihim na sulat na ito? At sino ang taong nag-iwan nito sa gitna ng pagkawasak ng buhay ni Marco? Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel mula sa misteryosong sobre ay tila isang pagtuklap sa makapal na balat ng nakaraan. Sa ilalim ng naghihingalong sikat ng araw sa garden, dahan-dahang binasa ni Angela ang liham. Ang sulat ay mula sa yumaong matapat na driver ng kanyang ama. Doon nakasaad ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot, na ang kumpanya ni Marco ay nagsimula sa isang malaking nakaw na puhunan mula sa insurance ng ama ni Angela. Ang yaman na ipinagmalaki ni Marco sa loob ng 7 taon ay binuo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng pamilya ni Angela. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon na tapusin na ang lahat. Tumingin siya kay Marco na kasalukuyang hinihila ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga huling damit. Ang lalaking ito ay hindi lamang magnanakaw ng puso, kulin magnanakaw din ng kapalaran. Marco,
Sandali, ang boses ni Angela ay umalingaw-ngaw sa bakuran, sapat na para mapatigil ang bawat hakbang ng lalaki. Lumingon si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na baka magbago ang isip ni Angela. Angela, papatawarin mo na ba ako? Maiiwan ba ako rito? Lumapit si Angela. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng katarungan. Ipinakita niya ang sulat sa harap ng mukha ni Marco. Ang bahay na ito, ang kumpanya mo, pati ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 7 taon. Lahat ng yon ay nakaw mula sa tatay ko. You didn't just betray me, Marco. You and your family fed on my father's life. You are not a victim of fate. You are a criminal of greed. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Wala siyang maisagot. Ang bawat salita ni Angela ay tila isang matalim na espada na humiwa sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Isang sandali ng ganap na pagbawi ng dangal. Dahan-dahang kinuha ni Angela ang isang lumang retrato ng kanyang ama mula sa kanyang bag at inilagay ito sa may bintana ng sala, nakaharap sa labas. Pinunasan niya ang alikabok sa salamin ng frame gamit ang kanyang sariling daliri. Ang tunog ng kanyang paghinga ay payapa, tila isang dalangin na sa wakas ay natupad. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang sa pagbawi ng material na bagay, kundi sa pagpaparamdam sa mga mapangapi na ang katotohanan ay laging mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Tumingin si Angela sa mga kinatawan ng bangko at sa sheriff. Maaari niyo na siyang ilabas at pakisigurado na ang lahat ng mga dokumentong ito ay makakarating sa awtoridad. I want a full audit of his father's estate. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa tatay ko, kukunin ko hanggang sa huling piso. Walang nagawa si Marco kundi ang maglakad palabas ng gate. Bit-bit ang kanyang basura. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na gate ay pinalat matalim. Isang hudyat na ang pinto ng buhay ni Angela ay tuluyan na ring sumara para sa kanya. Nakatayo si Marco sa gitna ng kalsada. Walang sasakyan, walang pera, at wala ng pangalang ipagmamalaki. Pagkatapos ng kaguluhan, hinarap ni Angela ang usapin tungkol kay Doña Imelda. Sa harap ni Gabriel, nagpasya si Angela na ilipat ang matanda sa isang maayos at pribadong pasilidad para sa mga senior citizens. Isang lugar na may mga nurse at maayos na kagamitan, malayo sa kaguluhan ng kanilang nakaraan. Tutulungan ko siyang makakuha ng medikal na atensyon dahil iyon ang tama, sabi ni Angela habang nakatingin sa malayo. Pero hindi ako bibisita. Ang obligasyon ko bilang manugang ay natapos na noong gabi sa airport. I am giving her comfort, but I am not giving her my presence. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa mga taong sumira sa iyo. Huminga ng malalim si Gabriel at hinawakan ng kamay ni Angela. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng katiwasayan sa pagod na puso ng babae. You are a strong woman, Angela. Mas higit pa sa inaakala mo. Habang papalubog ang araw, dinala ni Angela si Gabriel sa loob ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa itaas. Isang tunog ng tila may nahulog na mabigat na bagay sa dating silid ni Marco. Napatigil ang dalawa. Ang misteryosong tunog na yon ay tila isang huling mensahe mula sa mansyong puno ng mga lihim. Nang umakyat sila upang tingnan, nakita nila ang isang nakatagong pinto sa likod ng malaking cabinet na ngayon lang nabuksan dahil sa pagkakauga ng bahay. Ano ang nasa likod ng pintong yon? At mayroon pa bang mas madilim na lihim ang pamilya Alcacid na hindi pa alam ni Angela? Ang bawat pag-inggit ng lihim na pinto habang dahan-dahan itong itinutulak ni na Angela at Gabriel ay tila isang pagbubukas ng isang sugat na matagal nang pilit na kinalimutan. Sa loob ng maliit at madilim na silid na yon, ang amoy ng luma at inaamag na papel ay agad na sumalubong sa kanila. Walang bintana ang silid,
At ang tanging liwanag ay nagmumula sa flashlight ng telepono ni Gabriel na nagbibigay ng mga mahahabang anino sa mga pader na puno ng alikabok. Napatigil si Angela nang makita ang ilang mga kahon na maayos na nakasalansan sa sulok. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang makilala niya ang sulat kamay sa labas ng isa sa mga kahon. Sulat iyon ng kanyang ama. Doon, nahanap niya ang mga personal na gamit na akala niya ay nawala sa sunog. Maraming taon na ang nakalilipas, ang paboritong relo ng kanyang ama, ang mga luma nitong journal at ang mga retrato ng kanyang kabataan. Itinago ito ni Marco. Hindi lang ang pera ang ninakaw nito, kundi pati na rin ang huling ugnayan ni Angela sa kanyang pinagmulan. Nais ni Marco na maniwala si Angela na wala siyang kahit ano at wala siyang matatakbuhan kundi ang mga bisig nito. Ang bawat pahina ng journal na kanyang binabasa ay naglalaman ng mga pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Mga pangarap na hindi nakadepende sa isang lalaki, kundi sa sarili niyang lakas. Naramdaman ni Angela ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi na ito galit. Ito ay ang bigat ng katotohanan na sa loob ng 7 taon, siya ay naging bilanggo ng isang kasinungalingang siya mismo ang tumulong na alagaan. Ang bawat luha na pumatak sa luma at madilaw na papel ay tila isang paghuhugas sa kanyang pagkatao. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng lakas na kailangan niya upang hindi tuluyang mabuwal. Angela, ang nakaraan ay hindi na mababago, pero ang katotohanan ay nagbigay na sa iyo ng pagkakataon na mabuhay ng malaya. Hindi ka na ang biktima rito, ikaw na ang nagmamay-ari ng iyong kwento. Tumingin si Angela kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong klase ng ningning. Salamat, Gabriel. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ko kailangang humingi ng tawad kay Marco o sa nanay niya. Kailangan kong humingi ng tawad sa sarili ko dahil hinayaan kong tratuhin ako ng ganoon. Lumabas sila ng silid, dala ang mga mahahalagang gamit ng kanyang ama. Nagtungo si Angela sa likod ng bahay, sa tapat ng isang maliit na fire pit na dati ay ginagamit nila para sa mga barbecue party. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang kulay asul na scarf na niniting niya para kay Marco. Ang scarf na nahulog sa airport at muli niyang pinulot dahil sa panghihinayang. Ang sandali ng ganap na paglaya. Inihagis ni Angela ang scarf sa loob ng 7 pit. Ang tunog ng pagliliyab ng apoy habang nilalamon nito ang bawat hibla ng lana ay tila isang himig ng tagumpay. Pinanood niya ang mga abo na tinatangay ng hangin, papataas sa madilim na kalangitan. Wala nang natitirang bakas ng martir na Angela. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis ay naging abo na kasama ng scarf na yon. Ang bango ng lavender na dati ay pilit niyang isinasabog sa bahay ay napalitan na ng amoy ng sariwang lupa at ang kapayapaan ng gabi. Naramdaman niya ang matinding kaginhawaan, tila ba ang isang mabigat na kadena sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Handa na akong magsimulang muli, Gabriel. Isang totoong simula. Mahinahong sabi ni Angela habang nakatingin sa apoy. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang itinaas ang baba ni Angela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng matagal. Isang pag-uusap na hindi na kailangan ng mga salita. Kung ganoon, hahayaan mo ba akong maging bahagi ng simula na yon? Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang mo sa pagbuo ng bago mong mundo? Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Ang kauna-unahang ngiti na nagmula sa kanyang kaluluwa pagkatapos ng mahabang panahon. Samantala, sa isang malayong probinsya, nakaupo si Marco sa isang maliit at maduming karinderya. Ang kanyang suot ay luma at may mantsa ng grasa mula sa trabaho niya bilang isang mekaniko. Wala siyang kahit anong balita tungkol kay Angela o sa kumpanya. Ang tanging kasama niya ay ang isang lumang radyo na nagbabalita tungkol sa matatagumpay na negosyante sa lungsod.
Biglang tumunog ang isang anunsyo sa radyo tungkol sa pagbubukas ng isang bagong orphanage at livelihood center na ipinangalan sa ama ni Angela. Ang tunog ng pagpalakpak ng mga tao sa background ay tila isang malakas na kulog na nagpaalala kay Marco sa lahat ng kanyang itinapon para sa isang pansamantalang pagnanasa. Huminga ng malalim si Marco at muling bumalik sa kanyang trabaho sa ilalim ng isang sirang sasakyan. Ang kanyang pagsisisi ay mananatiling isang piping anino sa kanyang buhay habang si Angela ay patuloy na lumilipad patungo sa liwanag. Ngunit bago matapos ang lahat, isang huling mensahe ang natanggap ni Angela sa kanyang telepono habang nasa tabi niya si Gabriel. Ang mensahe ay hindi mula sa isang kaaway, kundi mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Ano ang huling mensaheng ito? At paano nito tuluyang tatapusin ang mahabang paglalakbay ni Angela patungo sa kanyang tunay na tahanan? Ang tunog ng banayad na musika mula sa mga biolin ay dahan-dahang humahalo sa ihip ng sariwang hangin sa malawak na garden ng Hiyas ng Pag-asa, ang bagong livelihood center na ipinatayo ni Angela para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak na bagong pitas. Wala nang bakas ng luma at madilim na mansyon ng mga alkasid. Ang bawat pader dito ay sumasalamin sa katatagan at bagong buhay. Si Angela ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang isang eleganteng puting Filipiniana na tila gawa sa mga ulap. Ang kanyang mukha ay maliwalas. Ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi kayang nakawin ng kahit sinong lalaki. Sa kanyang tabi, ang larawan ng kanyang ama ay nakangiti, tila nagbibigay ng basbas sa bawat tagumpay na nakamit ng kanyang anak. Ang tunay na tahanan ay hindi nabubuo ng mga mamahaling muebles o malalaking pader. Ang boses ni Angela ay matatag at puno ng inspirasyon habang nagsasalita sa harap ng maraming panauhin. Ang tunay na tahanan ay matatagpuan sa loob ng ating sarili, sa ating dangal, sa ating kakayahang tumayo matapos madapa, at sa tapang na iwanan ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa atin. Isang malakas na pagpalakpak ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, ngunit ang pansin ni Angela ay naagaw ng isang huling mensahe na pumasok sa kanyang telepono bago siya bumaba ng entablado. Ang mensahe ay mula sa social worker na nagbabantay kay Doña Imelda. Nakasaad doon ang isang huling kahilingan. Ipinapaabot ni Doña Imelda ang kanyang huling pagsisisi. Sinabi niya na ikaw ang tanging liwanag na pumasok sa kanilang bahay at ang kadilimang nararanasan nila ngayon ay ang parusang nararapat sa kanila. Hindi na siya umaasang bibisita ka. Sapat na sa kanya na alam mong humihingi siya ng patawad. Huminga ng malalim si Angela. Hindi siya umiyak. Hindi siya nakaramdam ng pait. Sa halip, nadama niya ang isang malalim na katahimikan na tila isang banayad na agos ng tubig na humuhugas sa huling alikabok ng kanyang nakaraan. Ibinulsa niya ang telepono at muling tumingin sa karamihan. Ang kanyang sagot ay ang kanyang pananahimik at ang kanyang patuloy na pag-unlad. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagpapatawad ay ang tuluyang paglimot upang bigyang daan ang sariling kapayapaan. Ang sandali ng ganap na kaligayahan. Pagkatapos ng programa, lumapit si Gabriel sa kanya. Dala ang isang maliit na baso ng juice. Ang tunog ng pagtink ng kanilang mga baso habang nagbabanggaan ay tila isang himig ng pagdiriwang. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Angela. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may tiwala at paggalang. Nagtagumpay ka, Angela. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, bulong ni Gabriel ng may paghanga. Dahil sa atin, Gabriel, salamat sa pananatili sa tabi ko noong ang tanging bitbit ko lang ay ang mga basag na piraso ng aking sarili. Sagot ni Angela habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bango ng paligid, ang amoy ng damo,
Ang samyo ng tagumpay at ang pamilyar na pabango ni Gabriel ay tila isang mainit na yakap mula sa tadhana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Angela na siya ay ligtas, pinahahalagahan at higit sa lahat, minamahal sa paraang nararapat sa kanya. Samantala, malayo sa masayang pagdiriwang sa isang maliit at madilim na silid sa probinsya, nakaupo si Marco sa gilid ng kanyang kama. Hawak niya ang isang lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Angela sa opening ng Livelihood Center. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yari sa yero ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang buhay. Wala na si Clarissa. Ito ay nasa kulungan at nahaharap sa maraming kaso. Wala na ang kanyang mansyon, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang dangal. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hinahaplos ang larawan ni Angela sa dyaryo. Isang luhang puno ng pagsisisi ang pumatak sa papel. Saktong tumama sa nakangiting mukha ni Angela. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagpili kay Clarissa, kundi ang hindi niya pagkilala sa kayamanang nasa harap na niya sa loob ng 7 taon. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay kasing bigat ng isang libingan, isang buhay na puno ng sana at bakit. Bumalik ang eksena kay Angela sa garden. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Ang tunog ng mga tawanan ng mga kababaihan sa center ay tila isang musika ng pag-asa. Tumingin si Angela sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang bukas ay naghihintay na puno ng mga bagong pangarap. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang locket, kung saan naroon ang kanyang retrato, ang mukhang puno ng ningning. Ngayon, pabulong niyang sabi sa hangin, "Ako na ang arkitekto ng sarili kong buhay, at ang pundasyong ito ay hindi na kailanman muling guguho." Ang hangin ay umihip ng malakas, tila sumasang-ayon sa kanyang sinabi, habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo. Ngunit ang liwanag sa loob ni Angela ay mananatiling nagniningning hanggang sa dulo. Ang paglipas ng panahon ay tila isang banayad na agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik mula sa isang malakas na bagyo. Lumipas ang 1 taon mula nang ang pintuan ng mansyon ng mga Alcacid ay huling sumara sa likod ni Angela. Ngayon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa katahimikan. Hindi ang katahimikang puno ng takot na baka may magawang mali, kundi ang katahimikang nagmumula sa isang pusong ganap ng malaya. Sa loob ng kanyang bagong opisina na nakaharap sa Manila Bay, pinapanood ni Angela ang pagsikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang tasa ng kape at ang kanyang mga daliri ay wala ng mga paltos o mantsa ng sebo. Ang kanyang balat ay kasing kinangna ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang tabi, isang maliit na plaka ang nakatayo. Outstanding Woman Entrepreneur of the Year. Ngunit para kay Angela, ang tunay na parangal ay ang pagtulog niya gabi-gabi nang walang iniisip na kasalanan o pagkukulang. Napatigil siya nang makatanggap ng isang balita tungkol kay Doña Imelda. Ang matanda ay pumanaw na ng payapa sa pasilidad na ipinagkaloob ni Angela. Sa huling sandali nito, wala ang kanyang anak na si Marco dahil ito ay kasalukuyang nasa malayong lugar, nagtatrabaho ng mabigat upang mabayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang sariling kasakiman. Si Clarissa naman ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng kumupas sa ilalim ng bigat ng kanyang mga krimen. Napatingin si Angela sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. Ito ang kanyang pagtatasa sa kanyang sarili. Ang unang tanong ay kung napatawad na ba niya ang mga ito. Ang sagot ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit. Pinatawad na ni Angela ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at hinayaan na niya ang tadhana na humawak sa hustisya para sa iba.
Ang kanyang kapatawaran ay hindi isang yakap para sa mga nanakit sa kanya, kundi isang pinto na kanyang isinarado upang hindi na sila muling makapasok sa kanyang buhay. Ang pangalawang tanong ay kung nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan. Habang naramdaman niya ang mga bisig ni Gabriel na dahan-dahang yumayakap sa kanyang balikat mula sa likuran, nalaman ni Angela ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng isang taong handang manatili sa tabi mo habang inaayos mo ang iyong sarili. Ang bango ng kape, ang init ng yakap ni Gabriel, at ang tunog ng kanyang sariling mahinahong hininga ay ang mga saksi sa kanyang kapayapaan. Ang tahimik na tahanan na dati ay pangarap lamang niya para sa iba, ay naging isang realidad na sa loob ng kanyang sariling pagkatao. Ang huling aral na nais niyang iwan sa mundo ay ito. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang sariling kaluluwa. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagsasakripisyo ay hindi dapat maging dahilan ng iyong sariling pagkawala. Ang bawat babae o kaygi ay ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran at walang sino man ang may karapatang gibain ang pundasyong binuo ng kanyang pagmamahal sa sarili. Humarap si Angela kay Gabriel at ngumiti ng may buong katapatan. Handa na ako para sa ating biyahe, mahinahon niyang sabi. Lumabas silang magkahawak kamay. Ang bawat hakbang nila sa semento ay puno ng katiyakan. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw. Ang kwento ni Angela ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang matamis at ganap na pagsilang muli. Ang dating reyna ng tahimik na tahanan ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang mundo. Isang mundong puno ng kulay, bango, at tunay na pag-ibig na hindi na kailanman maglalaho.